Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Nagsimula ang kwento kay Kashiwagi Sora, isang high school student. Sa kasalukuyan, siya ay nakatira sa kanyang tiyahin. Gayunpaman, palagi siyang nagkukulong sa kanyang silid. Isa pala siyang part-time na designer. Isang araw, biglang nakatanggap si Sora ng isang higanteng kabaong na ipinadala mula sa Egypt, na ipinadala ng kanyang sariling ama. Sa kasamang liham, sinabi ng kanyang ama, ito ay isang napaka-cute na mommy. Binibigyan din niya si Sora ng ilang mga tagubilin, pinapayuhan siyang tratuhin ito bilang isang miyembro ng pamilya. Gayunpaman, malinaw na hindi naniniwala si Sora, dahil ang kanyang ama ay hindi isang mapagkakatiwalaang tao. Siya ay talagang isang adventurer, kaya madalas siyang magpunta sa mga ekspedisyon sa buong mundo. May isang beses na pinabalik niya ang isang masayahin na manika ng Daruma, ngunit ito pala ay isang cursed one. Sa isa pang pagkakataon, sinabi niyang nagpadala siya ng isang maswerteng scarecrow, ngunit ito ay talagang isang mamamatay tao na scarecrow. Biglang bumukas ang pinto ng kabaong. Sa loob ay isang maliit na mommy boy na may maliit na katawan. Bagamat hindi siya mukhang masama, nararamdaman pa rin ni Sora na may mali. Kumuha siya ng sabitan ng coat at sinundot ang maliit na mommy, dahil plano ni Sora na ibalik ang bata sa Egypt. Saktong pagsara ng pinto ng kabaong, biglang may umagos na likido mula sa loob ng kabaong. Ito pala ay ang mga luha ng maliit na mommy boy. Nang punasan ni Sora ang tubig sa sahig, agad na tumakbo ang mommy boy sa kanya. Gayunpaman, mabilis siyang hinarangan ni Sora gamit ang isang libro. Biglang nagkunwaring kumakatok ang mommy boy sa isang pinto, na para bang humihingi siya ng pahintulot na pumasok. Nag-volunteer pa siyang gumawa ng gawaing bahay para lang manatili. Ngunit dahil ang kanyang katawan ay napakaliit, hindi siya maaaring humawak ng isang karot o kumuha ng isang baso ng tubig. Sa isang punto, siya ay naghulog ng isang bagay ng diretso sa lababo, na pinipilit si Sora na mabilis na bunutin ito. Pagkatapos, inilabas ni Sora ang kanyang mga libro para magsaliksik ng impormasyon tungkol sa mommy boy. Ngunit hindi mahanap ni Sora ang anumang mga resulta. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang panatilihin siya. Dahil ang pagbanggit lang sa kanya ay malungkot na cute na mommy. Sa sandaling iyon, lumitaw ang hangal na aso ni Sora. Dahil kakagising lang nito ay parang natulala pa rin ang aso. Agad nitong isinandal ang ulo sa pinto. Nang makita iyon, niyakap ni Sora ang aso sa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon, halatang nagseselos ang mommy boy. Mabilis niyang ginaya ang aso, pagkatapos ay umakyat sa likod ni Sora para makakuha ng atensyon. Sinubukan ni Sora na hilahin siya pababa, dahil natatakot siyang pareho silang mahulog at masaktan. Ngunit ang parehong, mga nilalang, ay gustong hawakan ni Sora, at sa huli, ang dalawa ay tumahol ng pabalik-balik, nakikipaglaban para sa kanyang atensyon. Sa sandaling ito, upang gawing mas madaling tugunan ang maliit na mommy, nagpasya si Sora na pangalanan siyang Mikan. Biglang naisip ni Mikan, ang pagbibigay ng pangalan ay nangangahulugang tinanggap akong manatili. Kaya't tuwang-tuwa siyang muli. Sa oras na iyon, binigyan ni Sora si Mikan ng kaunting tubig na maiinom. Ngunit niyakap ni Mikan ang buong mangkok at ibinuhos sa kanyang sarili. Sa huli, kinailangan ni Sora na gumamit ng takip ng bote bilang isang maliit na tasa para sa kanya. Hinanap ni Sora ang buong kusina para maghanap ng makakain ni Mikan. Ngunit nang lumingon siya, laking gulat niya nang makitang kumakain ng dog food si Mikan. Pagkatapos ay sinubukan ni Sora na mag-alok ng ilang iba pang uri ng pagkain, upang makita kung ano ang maaaring mas gusto ni Mikan. Tila nagustuhan ni Mikan ang mansanas at ramen noodles. Kinabukasan, sa tanghalian sa paaralan, sinabi ni Sora sa kanyang matalik na kaibigan na si Tazuki ang tungkol kay Mikan. Wala pang narinig si Tazuki na may nag-aalaga ng mommy sa bahay noon, kaya pagkatapos ng klase, nagpasya si Tazuki na sundan si Sora sa bahay, dahil gusto niyang makita ng sarili niyang mga mata kung ano ang hitsura ni Mikan. Pagdating nila sa bahay, nagpanik si Sora nang makitang natuyo na si Mikan, at ang maliit na mommy ay nakapulupot sa mesa. Sa kabutihang palad, pagkatapos uminom ng ilang tubig, bumalik agad sa normal si Mikan. Mabilis na dinala ni Sora si Mikan para salubungin si Tazuki, pero mukhang takot na takot si Mikan. Dahil sa mga mata ni Mikan, si Tazuki ay parang masamang tao. Kaya tumanggi siyang hawakan si Tazuki, at mabilis na nagtago sa likod ni Sora. Maya-maya, pagkaalis ni Tazuki, dinala ni Sora si Mikan sa banyo para maligo kasama niya. Biglang nagulat si Sora nang makita si Mikan na masayang lumalangoy sa bathtub. Gayunpaman, dahil sumipsip siya ng labis na tubig,
ang tiyan ni Mikan ay namamaga na parang lobo pagkatapos lumangoy. Araw-araw pag-uwi ni Sora mula sa paaralan, makikita niyang tuyo na naman si Mikan, nang hindi alam kung bakit. Pagkatapos, napagtanto niya, gustong tumulong ni Mikan sa gawaing bahay. Kaya gumawa si Sora ng maliit na kutsilyo para magamit niya. Binigyan ni Sora si Mikan ng ilang hiwa ng pipino para makapagsanay siya ng pagputol para masaya at makatulong na maging mas masigla ang kanilang tahanan. Ngunit habang hindi pinapansin ni Sora, aksidenteng natapakan ni Mikan ng isang hiwa ng pipino at nahulog sa sahig. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nasalo ni Sora bago siya bumagsak sa lupa. Noong araw na iyon, pumunta si Tazuki sa bahay ni Sora para sa isang sesyon ng pag-aaral. Habang nagpunta si Sora para kumuha ng matamis, iniwan niya si Mikan na nakaupo mag-isa sa mesa kasama si Tazuki. Sinabi ni Tazuki na ang cake ng pumpkin seed ay masarap, ngunit hindi naintindihan ni Mikan, sa pag-aakalang sinabi niya, masarap din ang mga mummies. Sinubukan ni Tazuki na mag-isip ng paraan para mahawakan siya ni Mikan. Kaya pinakain niya si Mikan ng isang piraso ng cake. Gayunpaman, naisip ni Mikan, mukhang masayahin ang lalaking ito, ngunit talagang sinusubukan niya akong patabain para kainin ako. Nang makita ang nakakatakot na ugali ni Mikan, mas lalo siyang ginesto ni Tazuki na asarin siya. Sa pag-iisip na iyon, malumanay nang ngumiti si Tazuki, mainit ang kanyang mga mata. Dahil dito, tuluyang naloko si Mikan. Lumapit ang maliit na mommy at kakainin na sana ang cake, nang bigla siyang hinawakan ni Tazuki. Sa sandaling iyon, sobrang curious si Tazuki at gustong subukang tanggalin ang mga benda ni Mikan para makita kung ano ang nasa ilalim. Ngunit pinigilan siya ni Sora sa tamang oras. Sinabi niya na baka mamatay si Mikan kapag natanggal ang mga benda. Sa isang liham mula sa kanyang ama, malinaw na nakasulat, ang mga bendahin na iyon ay parang balat ng bata. Upang matulungan si Mikan na mapalapit kay Tazuki, binigyan siya ni Sora ng pagkain ng aso. Oo naman, pagkatapos matanggap ang pagkain, naging mas palakaibigan si Mikan kay Tazuki. Hinawakan pa ni Mikan ang daliri ni Tazuki at hinimas ito sa kanyang sarili, bilang isang paraan upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Iyon ang naging dahilan upang makita siya ni Tazuki na hindi kapani-paniwalang kaibig-ibig. Dahil madalas na natutuyo si Mikan na parang tunay na mommy, nagpa siya si Sora na dalhin siya sa paaralan. Upang hindi malaman ng mga kaklase, nangako sina Sora at Mikan na ibalat kayo siya bilang isang laruan. Sa sandaling ilagay ni Sora si Mikan sa desk drawer, biglang bumahing ang maliit na mommy, na nakakuha ng atensyon ng kaklase. Lumapit ang isang kaklase na nagngangalang Moteji para sundutin si Mikan, dahil akala niya ay cute talaga ito. Sa kabutihang palad, si Mikan ay matalinong nagpanggap na walang buhay, dahil mukha siyang eksaktong manika. Nakita ni Moteji na napakaganda ni Mikan kaya hiniling niya kay Sora na gawin siyang katulad niya. Bilang tugon, gumawa si Sora ng isang bangkos ng mga stuffed toy na kamukha ni Mikan at ibinigay ito kina Moteji at Tazuki. Ngunit sa kasamaang palad, ang maliit na mommy na kinuha ni Moteji ay ang tunay na Mikan. Pagkatapos noon ay gym class, at iniwan ni Moteji si Mikan sa locker room ng mga babae. Nang malaman niya ito, labis na nag-alala si Sora. Sinubukan niyang tapusin ang long distance run ng mabilis hanggat maaari para hanapin si Mikan. Samantala, nalungkot si Mikan at malapit nang umiyak. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na butas sa sulok ng dingding. Naisip ni Mikan na kung gumapang siya sa butas na iyon, baka mahanap niya si Sora. Ang butas ay humantong sa isang ventilation duct. Habang nagpupumiglas pa si Mikan sa loob, hindi sinasadyang nakaharap niya ang isang daga. Dahil sa takot, agad na tumakbo ang maliit na mommy para sa kanyang buhay. Kasabay nito, tumatakbo pa rin sina Sora at Tazuki sa buong paaralan para hanapin si Mikan. Sa wakas, nakita nila si Mikan na hinahabol ng daga. Mabilis na ginamit ni Tazuki ang kanyang jacket para mahuli ang daga, at ligtas niyang nailigtas si Mikan. Sa pagkakataong iyon ay naalala ni Mikan ang pangako niya kay Sora kaya agad siyang nagpanggap na stuffed toy. Ngunit sinabi sa kanya ni Sora, hindi mo na kailangang magpanggap, salamat sa Diyos, napakagaan ng loob ko na okay ka. Napagtanto ni Moteji na nawala ang kanyang laruan at natakot siya. Kaya binigyan siya ni Sora ng isa pang stuffed animal, at sinabing nakita niya ito sa hallway. Ang tiyahin ni Sora, na ang pangalan ay Kaide, sa wakas ay lumabas ngayong araw pagkatapos magkulong sa kanyang silid ng ilang araw upang magtrabaho. Nang makita niya ang isang bento box na puno ng dog food sa mesa, laking gulat ni Kaide. Akala niya ay nabubuhay si Sora sa pagkaing iyon noong mga araw na siya ay nagtatrabaho. Kailangang ipaliwanag ni Sora sa kanya na kay Mikan ang pagkain.
Gayunpaman, mukhang hindi masyadong interesado si Kaide kay Mikan, ngunit curious lang siya sa kabaong nito. Habang naghahanda si Sora para sa paaralan, bigla siyang hinimatay dahil sa sipon. Dahil natatakot siyang makahawa sa iba, nilock ni Sora ang kanyang silid upang hindi makalabas ang lahat. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Kaide na umakyat sa bintana, kahit na may dalang gas mask. Gumamit din si Kaide ng mga medikal na benda para gumawa ng maskara para kay Mikan. Pagkatapos noon ay bumaba si Kaide sa kusina para maghanda ng hapunan para sa pamilya. Sa sandaling iyon, nang makita ni Mikan si Kaide na nagluluto, naramdaman niyang may kulang. Namimiss niya talaga si Sora. Hindi napigilan ang kanyang emosyon, bumagsak ang mga luha ni Mikan, game over. Sa sandaling iyon, narinig ni Sora na tinatawag siya ni Kaide, kaya lumabas siya ng kanyang silid. Pero mukhang nahihirapan siyang gumalaw. Nang makita niya si Mikan na umiiyak sa isang panyo, sa wakas ay naunawaan ni Sora kung bakit laging natutuyo si Mikan. Ito ay dahil si Mikan ay nakaramdam ng pag-iisa at labis na umiiyak kapag wala si Sora. Naging sanhi iyon ng pagka-dehydrate ng maliit na mommy. Nagpa siya si Sora na panatilihin si Mikan sa kanyang tabi upang maiwasang mangyari muli iyon. Lumapit din si Tazuki, nakasuot ng maskara para bisitahin si Sora, at tumulong pa sa pagluluto ng hapunan. Bandang hating gabi, napansin ni Mikan na natuyo ang face towel ni Sora. Sinadya ni Mikan na basain muli ito sa pamamagitan ng paglubog ng tuwalya sa isang palanggana ng tubig. Ngunit dahil hindi niya maabot ang palanggana, umakyat si Mikan sa isang paan ng mesa at tumalon sa palanggana upang ibabad ang sarili. Ang plano niya ay gamitin ang sariling katawan bilang basang tuwalya para kay Sora. Kinaumagahan, nagising si Sora na mas maganda ang pakiramdam. Gayunpaman, dahil binabad ni Mikan ang kanyang sarili sa magdamag, siya ay nagkasakit. Kakaiba, patuloy na nagpumilit si Mikan na lumabas. Kaya't naghanda si Sora ng sombrero at bandana para sa kanya. Sa pagtingin sa kanya, naisip ni Sora, paano magiging ganito ka-cute ang isang mommy na bata? Hindi ito katulad ng napanood ko sa mga pelikula. Ngunit pagkalabas ni Mikan, tumakbo siya sa ilalim ng bahay at nagpumilit na maghukay ng butas. Nang makitang masyadong mabagal ang paghuhukay ni Mikan, lumapit ang asong si Pochi para tumulong. Agad na umakyat si Mikan sa butas at ibinaon ang sarili. Nag-alala si Sora, sa takot na baka hindi na bumalik si Mikan. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating araw na nakahiga sa butas, sa wakas ay gumapang palabas si Mikan. Pero nababalutan ng putik ang buong katawan niya. Nagpakawala ng ungol si Mikan dahil sa gutom. Pagkatapos kumain ng isang buong mansanas, biglang naglaho ang lahat ng dumi sa kanyang katawan. Si Mikan pala ay naghukay ng butas sa ilalim ng lupa upang makatulong na gamutin ang kanyang sipon. Sa sandaling iyon, kakaiba ang nakita ni Sora, dahil hindi na niya makita ang dalawang dulo ng mga benda na nakabalot kay Mikan. Habang pauwi si Tazuki ay bigla niyang naramdaman na parang may nakatingin sa kanya. Ito pala ay isang maliit na demonyo na may dalawang sungay sa ulo, at ang pusod nito ay nakalabas na naging dahilan para makatawa si Tazuki nang makita niya ito. Ngunit hindi ito maiuwi ni Tazuki, dahil natatakot siya na kapag lumaki na ito ay magiging isang malaking tao na parang linta na nanliligaw sa iba para lang makayanan. Sa halip, dinala niya ang demonyo sa bahay ni Sora at sinabing, mahilig ang mga tao rito sa lahat ng uri ng halimaw at kakaibang nilalang, kaya maaari itong manirahan dito. Tumango ang munting demonyo na para bang pumayag ito. Gayunpaman, pagdating nila sa bahay ni Sora, nakita ni Tazuki ang demonyo na nanginginig sa labas ng bintana. Gayunpaman, tumanggi si Tazuki na maging malambot ang puso, kaya hinila niya ang kurtina at ipinagpatuloy ang pag-aaral gaya ng dati. Nang makita niya ang maliit na demonyo na nakatayo sa labas magdamag, sa wakas ay pinapasok ito ni Tazuki sa bahay. Nilinaw ni Tazuki, pinapayagan ka lamang na manatili ng isang gabi. Bukas ng umaga, kailangan mong umalis. Pagkatapos ay bumaba si Tazuki sa kusina upang kumuha ng pagkain para sa maliit na demonyo. Ngunit nang siya ay bumalik, natuklasan ni Tazuki na umakyat ito sa kanyang kama, at para lumala ito, hindi man lang ito umimik sa kanya. Agad itong dumiretso sa isang tasa ng mainit na tsaa para maligo, na ikinagulat ni Tazuki dahil muntik na itong masunog. Mabilis na nilagyan ito ni Tazuki ng malamig na water pack para palamigan ito. Si Tazuki ay hindi pa nakakita ng gayong hangal na demonyo. Nang gabing iyon, habang natutulog, humilik ito ng malakas, na naging imposible para kay Tazuki na makatulog. Kinaumagahan, galit na itinapon ni Tazuki ang maliit na demonyo sa bakuran, at binalaan itong hindi na muling lalapit sa kanya.
Gayunpaman, ang maliit na demonyo ay hindi sumuko. Gabi-gabi, pumupunta ito sa bahay ni Tazuki na humihiling na manatili. Kaya lang, nag-freeload ang walang hiyang maliit na demonyo sa loob ng isang buong linggo, at sa huli, nagpa siya si Tazuki na hayaan itong manatili. Ngunit ang pagkain sa bahay ay ganap na kinain ng baboy na, outy belly button. Parehong naramdaman ni Sora at Tazuki na unti-unti na itong nagiging totoong alagang hayop. Sinabi ni Sora, mabuti kong itago ito, dahil talagang mahal ni Tazuki ang mga hayop. Mula pagkabata, madalas na makatagpo sina Tazuki at Sora ng mga kakaibang nilalang. Ang mga nilalang na iyon ay nagpakita lamang sa mga taong may kakayahang tumulong sa kanila. Nang gabing iyon, tinanong ni Tazuki ang maliit na demonyo, bakit mo ako patuloy na sinusundan? Nagustuhan pala ng demonyo si Tazuki, dahil may peklat siya sa kamay tulad nito. Gayunpaman, diretsyong sumagot si Tazuki, hindi mo ako kapatid o anuman, okay. Kinabukasan, dinala ni Tazuki ang maliit na demonyo sa bahay ni Sora para makilala si Mikan. Noong una, tahimik lang silang dalawa, nagtitigan ng hindi kumukurap. Ngunit pagkatapos nilang maging magkaibigan, nagsimula silang masayang naglalaro ng tag sa paligid ng sala kasama si Pochi. Kasunod ng mungkahi ni Sora, pinangalanan ni Tazuki ang maliit na demonyong Connie. Nagustuhan talaga ni Connie ang pangalan, kaya nag-thumbs up siya bilang pagsang-ayon. Iminungkahi ni Sora ang lahat na gumawa ng sushi ng sama-sama upang ipagdiwang si Connie. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na subukan, si Connie ay hindi makapag-roll ng isang sushi ng maayos. Samantala, si Mikan ay mahusay sa rolling sushi, salamat sa maraming beses na tinulungan si Sora sa gawaing bahay. Kaya naman napakagaling ng batang ito. Masaya ang buong grupo sa dalawang sushi roll na hugis mukha ni na Mikan at Connie. Nang gabing iyon sa bahay, sinabihan ni Tazuki si Connie na maligo at maglinis. Pero tinatamad si Connie, kaya nagkunwari siyang humilik para maiwasang maligo. Nang magreklamo si Tazuki sa inis, tumalon ang bata at binato ng ilang sipa sa braso para mailabas ang kanyang pagkadismaya. Kahit na ang maliit na demonyo ay marahas, matigas ang ulo, at ganap na magulo hanggang sa puntong naiinis, pinandilatan lang siya ni Tazuki at ngumiti. Ngayon, binigyan ng isang kaklase sina Tazuki at Sora ng pekeng butiki. Ibinigay ni Sora ang pekeng butiki kay Mikan para balutin na parang mommy. Kahit na binalot niya ito ng maingat ay nakalabas pa rin ang buntot na ikinagalit ni Mikan kaya napaiyak siya. Kapansin-pansin, inihulog ng isang kaklase ang pekeng butiki sa harap mismo ni Motegi. Natakot siya kaya tumakbo siya, naiwan ang kanyang sapatos. Sa pag-uwi, sinabi ni Motegi sa kanyang mga kaibigan na siya ay takot na takot sa mga reptilya mula pa noong siya ay bata. Tinanong ni Sora kung bakit hindi dinala ni Tazuki ang maliit na demonyo sa paaralan para masaya. Ngunit kung ang manggugulo na iyon ay nagpakita sa paaralan, ang buhay estudyante ni Tazuki ay matatapos na. Pagdating niya sa bahay, biglang nakita ni Sora si Kaide na nakahiga sa loob ng kabaong kasama si Pochi na aso. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan ni Sora si Mikan na huwag umiyak habang bumibili siya sa mga pamilihan. Samantala, kakapasok lang ni Motegi sa kanyang kwarto, nang biglang may nakita siyang maliit na dragon na nakaupo sa kanyang mesa. Habang sinusubukang alamin ni Motegi kung ano ang nangyayari, gumapang ang butiki at pumuwesto sa kanyang paanan. Ngunit habang sinusubukan nitong itago ang sarili, nauwi sa paglantad ang buntot nito para makita niya. Sobra para sa pagsisikap na manatiling nakatago nagkunwari pa itong sumasama sa kanyang mga stuffed toys na hayop upang hindi mapansin. Sa sandaling iyon, sumigaw si Motegi sa takot, bumigay ang kanyang mga binti, at nagsimula siyang umiyak. Hindi naintindihan ng maliit na butiki kung ano ang nangyayari, kaya mabilis itong kumuha ng manika upang subukan at aliwin siya. Ngunit sa sobrang takot ni Motegi ay tumakas siya. Dahil sa sobrang bilis niyang mag-bold, natapilok siya at nasubsob ang mukha sa hagdan. Nang makita iyon, lumipad kaagad ang maliit na dragon, nag-aalala tungkol sa kanya. Kahit ganoon, takot pa rin si Motegi. Kaya sinimulan niyang itapon ang lahat ng gamit niya sa dragon para itaboy ito. Napakalakas niya, nagawa pa niyang ihagis dito ang isang buong wardrobe. Sa kabutihang palad, ang dragon ay hindi masyadong malaki, kaya kahit na ano ang kanyang ihagis, ito ay nakaiwas sa lahat ng madali. Habang dumadaan si Sora sa bahay ni Motegi papunta sa palengke, bigla niyang nakita itong dumiretso sa labas. Hiniling ni Motegi kay Sora na pumasok sa loob at hulihin ang dragon para sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling makapasok siya sa bahay, nakita ni Sora ang pagkawasak na idinulot ni Motegi. Natigilan siya lalo na nang matagpuan niya ang dragon na nagtatago sa loob ng aparador.
Matapos maipaliwanag ni Motegi ang mga bagay, sa wakas ay naunawaan ni Sora ang nangyari. Nahulog pala sa hagdan si Motegi at sumakit ang tuhod. Ang maliit na dragon ay labis na nag-aalala sa kanya, kaya lumipad ito pababa upang tingnan kung ayos lang siya. Nang mapagtanto ng maliit na butiki ang nangyayari, at tunay na naawa si Motegi sa kanyang ginawa, upang makipagpayapaan, binigyan siya ng dragon ng isang bulaklak, na nagpakilos kay Motegi kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Samantala, si Mika na mommy ay nakabalot ng tuwalya, balisang nakatingin sa orasan. Sa wakas, nang bumalik si Sora sa bahay, si Mikan ay nasa sabik na tumakbo siya sa kanyang tabi. Pagkatapos ay nakita ni Mikan si Motegi na nakayakap sa isang maliit na dragon, at siya ay nataranta. Ngunit hindi nagtagal, si Mikan at ang dragon ay nagsimulang maglaro ng natural at masayang magkasama. Pinaalalahanan ni Sora si Motegi na huwag sabihin ito kahit kanino. Dahil kung nalaman ng mga siyentipiko ang tungkol sa pagkakaroon ng mga gawa-gawang nilalang na ito, kukunin nila ang mga ito para sa mga eksperimento. Sinabi rin ni Sora kay Tazuki na dalhin ang kanyang outie belly button demon para tumambay. Kaya't lahat sila ay naghanda ng pagkain para sa kanilang maliliit na alagang hayop. Gayunpaman, ang dragon ni Motegi ay makakain lamang ng natto at tofu. Hindi tulad ng sungay na manggugulo, tama. Sa sandaling iyon, nagising si Kaide mula sa kanyang pag-idlip sa kabaong. Nakita niya ang maliit na dragon at mukhang mahal na mahal niya ito. Ngunit ang labis na ikinagulat ni Kaide ay ang talagang nagdala ng babae sa bahay ni Sora. Nang maglaon, pinangalanan ni Motegi ang maliit na dragon na, Isaw. Huwag maliitin si Mikan dahil lang sa maliit siya. Nang makita niyang naglilinis ng banyo si Sora, agad na kumuha ng basahan si Mikan at tumakbo para tumulong. Sinubukan siyang pigilan ni Sora. Ngunit huli na, nadulas si Mikan at nauntog ang ulo niya sa dingding. Kawawang bagay, masyado siyang kaibig-ibig. Sinubukan pa ni Mikan na tumulong sa pagsagot ng telepono, ngunit ang tanging nagawa niya ay tumahol na parang aso, woof woof, na naging dahilan upang tuluyang walang magawa si Sora. Noong gabing iyon, nagkomento si Kaide na ang dragon ni Motegi ay medyo maalalahanin at mapagmalasakit. Sa kaibahan, si Mikan ay palaging kailangang alagaan na parang isang sanggol. Nang marinig iyon ni Mikan, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang panghihina ng loob, na iniisip ang kanyang sarili na wala ng silbi. Kinabukasan, lahat ng mga kaibigan ni Motegi ay nagpo-post ng mga larawan ng kanilang mga alagang hayop sa Facebook. Ipapakita na sana ni Motegi ang kanyang maliit na dragon, ngunit naalala niya ang babala ni Sora, kaya nagpigil siya. Gayunpaman, sabi ng dalawa niyang kaklase, kung gusto niyang ipakita ang dragon, maaari niya itong ipakita sa kanila. Kaya sinabi ni Motegi sa lahat, tinuruan ko ang aking sanggol na dragon kung paano magsulat. Noong una, akala nila nagbibiro siya. Ngunit sa kanilang pagtataka, ang maliit na dragon na si Isaw ay talagang sumusulat. Ang mas nakakagulat, nagsimulang turuan ng dragon sina Mikan at Connie kung paano magsulat din. Hindi sila makapaniwala, may sinulat si Mikan sa isang papel at iniabot kay Sora. Nang makita ni Sora ang mahiyain na mukha ni Mikan, parang may isinulat siyang napakatatak sa puso. Lumalabas, isinulat ni Mikan, gusto kong makasama si Sora magpakailanman, na nagpa-blush kay Sora dahil sa cuteness. Nahulaan ni Tazuki na ang kanyang demonyong anak ay maaaring sumulat lamang ng salitang sushi. Ngunit sa kanyang pagtataka, tinanong siya ni Connie, maganda ba ang sulat kamay ko? Nang sabihin sa kanya ni Tazuki na pangit ito, nagalit ang maliit na demonyo kaya sinubukan siyang bugbugin. Nang maglaon, magsisimula na naman ng panibagong sakuna si Connie na nanggugulo. Nakatitig siya sa isang pulang labanos sa bakuran. Kahit na binalaan siya ni Sora na huwag hawakan ang labanos na iyon, hindi nakinig ang malikot na batang lalaki. Ngunit nauna si Mikan at pilit na hinila ang labanos sa lupa. Sa sandaling hinila niya ito, ang batang labanos ay nagsimulang sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, na nagbigay sa lahat ng matinding sakit ng ulo. Mabilis na tinampal ni Sora ang isang piraso ng tape sa bibig nito. Lumalabas, hindi lang ito ordinaryong labanos, ito ay bingwang labanos. Ibinalik ito ng tatay ni Sora mula sa isa sa kanyang mga ekspedisyon, kung may makarinig ng sigaw nito, himatayin sila sa loob ng 5 minuto. Kung patuloy silang nakikinig, maaari silang mamatay. Kaya bakit pananatilihin ang isang bagay na mapanganib? Dahil ito ang alarm clock ni Kaide, at syempre, hindi kailanman nabigo si Kaide. Dahil lang sa gusto niyang gumising sa oras, handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Habang abala ang lahat sa pag-uusap, biglang gumulong ang labanos sa bilis ng kidlat palabas sa kapitbahayan.
Kung matanggal ang tape sa bibig nito, maaaring maputol ang buong distrito. Kaya't ang lahat ay tumakbo pagkatapos nito. Sa kalaunan, natuklasan nila na ang labanos ay nahulog sa isang ilog. Habang pinapanood itong lumulutang sa batis, walang nakakaalam kung paano ito maibabalik. Biglang sinubukang tumalon ni Mikan pagkatapos nito, ngunit sa halip ay nadulas siya sa putik. Samantala, ang maliit na batang demonyo ay tumalon at lumapag sa tubig. Habang nakataas ang puweta nito na parabang pilit na nagpapatawa, nang makitang mahuhulog na ang tape sa bibig ng labanos, agad na lumipad ang maliit na dragon na si Isaw patungo sa ilog, at madaling nahuli ng bata ang labanos. Nang makita iyon, gumapang si Mikan sa shirt ni Sora, dahil nahihiya siya sa sarili niyang kawalang silbi. Pagdating nila sa bahay, bumagsak ang lahat dahil sa pagod pagkatapos ng mahabang araw ng paglalaro. Nang makitang nilalamig si Connie, tinakpan ito ni Mikan ng kumot at maingat na pinunasan ang sipon nito. Napagtanto ni Sora na mas nagmamature si Mikan kaysa dati. Habang papaalis sila, napansin ng lahat na nagbubulungan sina Mikan at Isaw tungkol sa isang bagay. Ang dalawang maliliit na bata ay nagsisikap na maglaro ng matchmaker para sa kanilang mga amo. Nang gabing iyon, habang nagbabasa ng libro si Motegi, naglabas din si Isaw ng panulat at kwaderno para magsanay sa pagsusulat. Naliligo pa nga ang maliit na lalaki ang kanyang sarili nang hindi nangangailangan ng tulong ni Motegi tulad ni Mikan o ang peping demonyong iyon. Isang gabi, nang si Motegi ay natutulog na bahagyang nakabukas ang kanyang sando, hinila pa siya ng bata ng kumot para hindi siya magkasipon. Isang estudyanteng nagngangalang Daichi ang dumaranas ng madalas na bangungot. Kahit nagising na siya ay pinagmumultuhan pa rin siya ng mga ito na naging dahilan para mairita si Daichi. Sa isang klase, habang siya ay nakaidlip, biglang tumalon si Daichi at sumigaw sa kalagitnaan ng lesson. Tapos, paglabas pa lang niya ng classroom, biglang nahimatay si Daichi at bumagsak sa ibabaw ni Sora. Si Tazuki at Motegi ay nakaupo sa rooftop at naghihintay na magtanghalian kasama si Sora. Pero hindi pa rin siya nagpakita. Iginiit ni Mikan na hindi siya kakain hanggang sa dumating si Sora. Hindi nagtagal, nagulat ang lahat nang makita nila si Sora na binuhat si Daichi paakyat sa rooftop. Minsan na nga pala nagdulot ng kaguluhan si Daichi sa infirmary at pinagbawalan siyang pumasok, kaya walang choice si Sora kundi dalhin siya dito para magpahinga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagising si Daichi, at sinubukan niyang suntukin si Motegi sa mukha. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Sora sa oras. Nang makalapit si Sora para tingnan siya, sumigaw si Daichi na parang nagpanik. Ang mga pagkilos na ito ay napakabigat para kay Tazuki. Nagbabanta ang mukha niya, at ang duwag na si Daichi ay tumakbo sa takot. Sa pagtatapos ng klase sa araw na iyon, pumunta si Sora sa silid-aralan ni Daichi para kausapin siya ng pribado. Alam ni Sora na si Daichi ay dumaranas ng patuloy na bangungot at insomnia, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa pang-araw-araw na buhay. Sinabi ni Daichi na gumamit pa siya ng mga anteng-anteng upang itakwil ang mga bangungot, ngunit tila wala sa mga ito ang gumana. Nang bumisita si Sora sa silid ni Daichi, laking gulat niya nang makitang ang mga bintana ay ganap na natatakpan ng mga mapamahihing anting-anting. Agad na tinulungan ni Sora na tanggalin silang lahat, at pagkatapos ay binigyan si Daichi ng drawing ng isang nilalang na tinatawag na bako. Ipinaliwanag ni Sora na ang bako ay gustong kumain ng mga bangungot ng mga tao. Nagpasya si Daichi na subukang ilagay ang larawan sa ilalim ng kanyang unan. Nang gabing iyon, nang magising siya, naramdaman ni Daichi na hindi siya binangungot. Ngunit nang tumingin siya sa gilid, nakita ni Daichi ang isang kakaibang nilalang at nataranta, tumawag kay Sora para humingi ng tulong. Sa kalagitnaan ng gabi, dinala ni Sora si Mikan sa bahay ni Daichi, at natuklasan na ang kakaibang nilalang ay talagang isang mataba, parang sumo na bako. Dahil kinain na nito ang lahat ng bangungot ni Daichi, sa wakas ay nakakatulog na rin siya ng mahimbing. Makalipas ang ilang araw, namangha ang lahat nang makitang masayang pumasok si Daichi sa paaralan. Sinabi niya na ang bako ay dumadating gabi-gabi upang kainin ang lahat ng kanyang mga bangungot, kaya ngayon ay mas mahimbing siyang nakatulog. Humingi din ng paumanhin si Daichi kay Motegi sa kanyang walang pakundangang pagtatangka na salakayin siya noong isang araw. Matapos marinig ang buong paliwanag, pinatawad siya ni Motegi. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan nina Daichi at Tazuki ay nanatiling medyo awkward. Sa tuwing magkasama ang dalawa, si Daichi ay nahihiya at nagsasalita sa isang matigas, awkward na paraan. Ang kakaibang kapaligiran sa pagitan nila ay isang bagay na hindi kinaya ni Mikan. Kaya't tumakbo ang maliit na lalaki at hinawakan ang kanilang mga kamay upang magkasundo sila. Ngunit nang mabilis na hinila ni Tazuki ang kanyang kamay,
nagalit si Mikan at nagsimulang tumahol ng walang tigil. Sa huli, salamat sa patuloy na intervention ni Mikan, sa wakas ay nagkaayos na ang dalawa. Mula noon, naging bahagi si Daichi ng maliit na demonyong pamilya ng mga kaibigan. At nang makita ng ibang mga bata ang gayong chubby na nilalang sa unang pagkakataon, hindi nila napigil ang asarin ito. Nang lumayo na ang panunukso, nagalit ang bako at pinalayas ang lahat. Pagdating niya sa bahay, laking gulat ni Moteji nang makita ang maliit na demonyong si Connie sa loob ng kanyang bahay. Ang outy belly button pala na demonyong ito ay madalas sumilip at gumala. Nagsimulang mag-alala ang lahat na kung patuloy itong nangyayari, maaaring may makatuklas nito sa kalaunan. Iminungkahi ni Tazuki na dapat silang maghanap ng lugar upang alagaan ang mga alagang hayop habang silang lahat ay nasa paaralan. Pagkatapos ay sinabi ni Sora na may kakilala siyang maaaring tumulong doon. Dinala niya ang lahat upang makilala ang isang nagsasalitang estatwa na matatagpuan sa labas ng isang malapit na dambana. Nang makita nila siya, parehong nawalan ng salita sina Daichi at Moteji. Ngunit dahil madalas pumunta dito si Tazuki para makipaglaro kay Sora mula pagkabata, pamilyar na siya sa Diyos na ito. Habang nag-uusap ang lahat ay biglang inagaw ng multo si Sora mula sa likuran. Kahit natakot siya sa multo, hinabol pa rin sila ni Daichi para subukang iligtas si Sora. Gayunpaman, pagpasok pa lang nila sa shrine, nakita nila si Sora na kalmadong nakaupo at umiinom ng tsaa. Lumalabas na ang multo ay hindi isang masamang espiritu, ngunit ang totoo ay ang Diyos na nangangalaga sa dambana. Matapos marinig ang paliwanag ng grupo, pumayag ang Diyos na tumulong sa pag-aalaga sa maliliit na demonyo. At kaya mula sa araw na iyon, tuwing umaga, dinadala ni Sora at ng kanyang mga kaibigan ang mga alagang hayop sa dambana, na ngayon ay parang isang daycare center. Isang araw, habang naglalaro sila, biglang nakakita si Mikan ng kulisap sa labas ng pinto. Mabilis siyang gumapang palabas para paglaruan ito, ngunit hindi pinansin ng Diyos, at hindi sinasadyang naisara niya ang pinto. Si Mikan, natakot, ay nagsimulang kumatok sa pinto, habang ang mga luha ay nangingilid sa kanyang mga pisngi, ngunit walang nakakarinig sa kanyang mga iyak. Maya-maya lang ay nakarinig si Mikan ng tunog sa malapit kaya mabilis siyang nagtago sa ilalim ng dambana. Sa kanyang paglingon ay biglang lumitaw ang isang kakaibang demonyo. Inakala nitong naligaw si Mikan, kaya dinala ng maliit na demonyo si Mikan sa kagubatan sa tabi ng dambana. Ang demonyong ito ay kamukha ni Connie, pero huwag kang mag-alala, hindi iyon ang outy belly button 1. Biglang nagsimulang umulan, at ang demonyo ay pumitas ng isang dahon upang protektahan si Mikan mula sa ulan. Sa daan, nakita ni Mikan ang maraming gawa-gawang nilalang na katulad niya, isang nine-tailed fox, tatlong maliliit na espiritu, mga lumulutang na parang papel na multo, isang puting dragon na lumulutang sa kalangitan, at isang kirin na naglalakad. Nang makarating ang bata sa isang puno, itinuro ng maliit na demonyo ang loob, inanyayahan si Mikan na sumilong sa tahanan nito. Nagtulungan ang dalawang maliliit na lalaki sa paglilinis ng dumi sa kanilang katawan. Gumamit ng mga galaw ang maliit na demonyo para sabihin, maaari kang manatili rito hanggang sa tumila ang ulan, Mikan. Ngunit hindi naintindihan ni Mikan, sa pag-aakalang hindi na siya makakabalik, kaya natakot siya kaya napaluha siya, at kinailangan siyang aliwin ng maliit na demonyo ng mahabang panahon bago siya kumalma. Pagkatapos ay galit na gumamit si Mikan ng mga kilos para ipaliwanag na hindi siya nawala, gusto lang niyang bumalik sa dambana. Sa sandaling iyon, napagtanto ng Diyos na nawawala si Mikan, at nataranta siya, tumakbo sa paligid para hanapin siya. Sa kabutihang palad, sa sandaling tumigil ang ulan, bumalik si Mikan sa dambana. Nang gabing iyon, dumating sa tarangkahan ng dambana ang maliit na demonyo, na may dalang parol at ginagabayan ng nine-tailed fox. Doon, nakita nito ang isang sulat na iniwan ni Mikan. Lumabas na si Mikan ay hindi nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat sa iyo sa umaga, kaya iniwan niya ang liham na iyon. Sa sulat ay may drawing nilang dalawa at ang mga katagang, salamat, talagang nakakatunan ng puso. Pagkatapos noon, nagsimulang magkaproblema ang baboy na may dalawang sungay dahil palihim nitong kinain ang cake na para sa nakababatang kapatid na babae ni Tazuki. At ang cake na iyon ay si Sora ang gumawa kaya naman nagustuhan ito ng dalaga. Pinagalitan ni Tazuki ang demonyo, na nagsasabi, kung hindi ka titigil sa pagnanakaw ng pagkain, mapapalayas ka sa bahay. Ngunit walang pakialam ang outy belly button pig, nagkunwari pa itong natutulog. Kinaumagahan, hindi mahanap ni Tazuki ang maliit na demonyo kahit saan. Kaya akala niya ay tumakas na talaga ito.
Nang umuwi si Tazuki mula sa paaralan, sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na babae na naghanda siya ng pagkain para sa maliit na demonyo, ngunit ngayon ay hindi ito bumababa para kumain tulad ng dati. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin nakita ni Tazuki si Connie na bumalik. Nang makitang mukhang walang kaluluwa si Tazuki, lumapit si Sora para tingnan siya. Matapos malaman na nawawala ang maliit na demonyo, nagpa siya ang lahat na tulungan si Tazuki na hanapin ito. Maging si Mikan ay nakiisa, labis din ang kalungkutan nang hindi niya nakita si Connie sa dambana. Biglang nakakita sina Sora at Tazuki ng isang maliit na demonyo na lumulukso sa isang rooftop, kaya mabilis nilang hinabol ito. Pero ang nakita nilang demonyo ay nakatira malapit sa dambana, hindi si Connie. Samantala, natuklasan ni Tazuki na ang kanyang tunay na maliit na demonyo ay natigil habang sinusubukang gumapang sa isang butas. Kaya hindi na nakatakas si Connie, kumakain lang ito ng sobra kaya tumaba ang tiyan nito para makabalik. Sinabihan ito ni Tazuki na sipsipin ang tiyan, pagkatapos ay hinila ito palabas. Gayunpaman, napagtanto niyang nawawala ang pantalon ng maliit na lalaki. Noon lang, tumakbo si Motegi at sinabing nakita niya ang pantalon ni Connie sa tabi ng ilog. Sa takot na ang maliit na demonyo ay nahulog sa tubig, naghanda si Sora na tumalon at maghanap. Ngunit mabilis na tumakbo si Tazuki at sinabi sa lahat na natagpuan na niya ang maliit na demonyo. Ibinalik ni Tazuki si Connie sa dambana kasama ang iba pang grupo. At lahat sila ay gumuhit ng isang larawan upang salubungin ang maliit na demonyo pabalik. Sa pag-uwi, nagsimulang magbukas si Tazuki kay Connie. Talagang pinagsisisihan niya ang mga sinabi niya noon, ngunit mali rin ang pagnanakaw ng cake. Inamin ni Tazuki na noong una ay ayaw niyang panatilihin si Connie, hindi dahil sa galit niya sa kanya, ngunit dahil natatakot siyang hindi niya ito maprotektahan. Ngayon, kung maaari, umaasa siyang manatili sa tabi niya si Connie. Nang marinig ang mga salita ni Tazuki, biglang naalala ni Connie ang mga araw na gumala ito sa lansangan. Dati ay nakikita nitong magkahawak kamay ang ibang mga bata sa kanilang mga ina, habang nakakapit lang ito sa mga damo sa tabi ng kalsada. Hinangad din ni Connie ang isang masayang pamilya. Sa pag-iisip ay bigla itong humagulgol. Sa katunayan, pagkatapos na pag-alitan ni Tazuki noong gabing iyon, napagtanto ni Connie ang pagkakamali nito. Kaya naman sinubukan nitong gumapang sa butas, gusto ni Connie na mamites ng bulaklak bilang paghingi ng tawad sa kapatid ni Tazuki. Sa huli, ang kalokohan nito ay isang paraan lamang para makakuha ng atensyon. Pagkatapos noon, naging mas maayos at masunurin si Connie, dahil talagang tinanggap ito ni Tazuki. Noong araw na iyon, muling pinauwi ng tatay ni Sora ang isang kakaibang bagay. Biglang nagsimulang manginig ang pakete at umuungol mula sa loob. Sa kawalan, ang kahon ay bumukas, na ginawa sa lahat na humawak ng kanilang mga sandata, handa para sa labanan. Agad nilang inakala na may lalabas na demonyo o masamang espiritu. Lumalabas, ito ay isang nagsasalitang estatwa ng Diyos na si Anubis. Nang makitang itinuturo pa rin ni Sora ang isang tungkod sa kanya, mukhang hindi nasisiyahan si Anubis. Naisip niya na, bilang isang estatwa na palaging iginagalang, talagang hindi siya tinatanggap ng maayos. Sa sandaling iyon, nagsagawa ng mabilis na pagsisiyasat si Sora at napagtanto na si Anubis ay talagang isang bata lamang. Inangkin ni Anubis na siya ay isang master ng prophecy, at sinabi niyang uulan ngayong gabi. Ngunit ang lahat ay mukhang nagdududa, dahil ang kalangitan ay ganap na tuyo na walang kahit isang patak ng ulan. Pagkatapos ay hinulaan ni Anubis na ang hapunan ngayong gabi ay magkakaroon ng isang uri ng ulam na talong. Samantala, bumuntong hininga si Sora, sa pag-aakalang nakita ng estatwa ang bag ng mga pamilihan na naiwan sa mesa. Sa sandaling nakita ni Anubis si Mikan, siya ay namangha, dahil si Mikan ay mula rin sa Ehipto, tulad niya. Ngunit dahil hindi may galaw ni Anubis ang kanyang mga braso o binti, kinailangan niyang gamitin ang kanyang bibig para maramdaman ang katawan ni Mikan. Hindi man lang nasaktan si Mikan, sa katunayan, tila nasiyahan siya sa sensasyon. Alam ni Sora na ang estatwa na ito ay isang souvenir na binili ng kanyang ama sa isang tindahan sa Egypt. Dahil si Anubis ay isang figurang bato lamang na nakakabit sa isang kahoy na tabla, hindi siya makalakad o makagalaw ng mag-isa. Bilang karagdagan, nagpadala din ang tatay ni Sora ng kaunting Egyptian sand bilang regalo para kay Mikan. Agad na nakilala ni Mikan ang buhangin na nagmumula sa kanyang tinubuang bayan, at siya ay tuwang-tuwa. Tumalon ang maliit na mommy at masayang naglaro sa buhangin. Nang gabing iyon, dumating sina Motegi at Daichi para tumambay din. Sa lahat ng mga alagang hayop na natipon ngayon, ang kapaligiran ay naging masigla at puno ng saya.
Gumawa pa si Sora ng maliit na cart para mailan ng asong si Pochi si Anubis sa paligid ng bahay. Nagtipon-tipon din ang iba pang mga alagang hayop upang batiin ang bagong dating na Diyos. Ipinaliwanag ni Tazuki na ang mga nagsasalitang estatwa tulad ni Anubis ay tinatawag na mga katulong na Diyos. Ang estatwa ng matandang lalaki sa dambana na kanilang nakilala kanina ay isa rin sa mga katulong na Diyos na ito. Ang mga nilalang na ito ay bihirang makipag-usap sa mga tao. Habang nagkukwentuhan sila, biglang suminok si Sora. Casual na sinabi ni Tazuki, alam mo, kung may suminok ng 100 beses na sunod-sunod, maaari silang mamatay. Dahil dito, namutla ang mukha ng lahat ng bata sa takot. Kahit na isang beses lang suminok si Sora, para kay Mikan, seryoso na iyon para alalahanin. Tahimik, sinimulan ni Mikan na tanggalin ang mga benda sa kanyang katawan. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalon sa likod ni Pochi at tumakbo palayo. May gustong gawin si Mikan para matulungan si Sora. Nang makita ito, nagmadali ang lahat para habulin siya. Ngunit biglang, lahat ng iba pang mga alagang hayop ay humarang sa kanilang daan, pinipigilan ang sino man na habulin si Mikan. Noon nagkaroon ng malikot na ideya si Tazuki, noon pa man ay curious siya kung ano ang nasa ilalim ng bendahe ni Mikan. Kaya't sinamantala ni Tazuki ang pagkakataon na hawakan ng mahigpit si Sora. Umaasang mabibigyan si Mikan ng mas maraming oras upang mabuksan ang natitirang mga benda niya. Sinugod din ni Moteji si Mikan para saluhin siya, ngunit hindi niya sinasadyang nahila pa ang mga bendahe. Sa sandaling iyon, isang nakakasilaw na kislap ng liwanag ang sumiklab, na nagpangiwi kay Tazuki. Agad na pinatabi ni Sora si Tazuki at sinigawan na bumalik si Mikan. Pagkatapos noon, huminto si Mikan at ang asong si Pochi. Ngunit nang makita nila kung ano ang reaksyon ng iba pang mga alagang hayop, biglang napagtanto ng lahat ang buong grupo ay sadyang tinulungan si Mikan na ihubad ang kanyang sarili, lahat upang bigyan si Sora ng takot na umaasa na ang pagkabigla ay magpapagaling sa kanyang mga sinok. Pagkatapos ay kinailangan ni Tazuki na aminin na ang kwento tungkol sa pagsinok ng 100 beses ay humahantong sa kamatayan, ay isang bagay na ganap niyang ginawa. Sa sandaling iyon, ang mga benda ni Mikan ay mabilis na binalot muli, ngunit walang mahanap ang panimulang dulo ng tela. Bago maghiwalay ang lahat, nagbiro sila na si Pochi lang ang, normal, na alagang hayop sa bahay ni Sora. Ngunit dumating ang sorpresa, si Pochi ay 50 taong gulang na. Ang aso ay kasama ng pamilya bago pa man ipanganak si Sora, at may mga alingaw na maaari itong mabuhay hanggang 100. Isang araw sa paaralan, ipinakita sa kanya ng isang kaibigan ni Sora ang isang larawan ng isang kakaibang aso. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong aso. Ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, napagtanto ni Sora ito ay walang iba kundi ang banal na asong si Inugami. At mukhang nasugatan ang aso. Nang gabing iyon, habang naghahanda ang lahat para matulog, biglang napatayo si Anubis at nagsimulang sumigaw ng malakas, dahil malapit na ang oras para sa paborito niyang palabas sa TV. Dahil walang pagpipilian, kinailangan ni Sora na ilabas si Anubis sa sala para tahimik siyang manood. Samantala, mahimbing na natutulog si Mikan, nang bigla siyang nagising mula sa isang bangungot. Sa takot at takot, hindi makita ni Mikan ang kanyang amo na si Sora kahit saan. Kaya't ang munting mommy ay tumakbo ng galit na may luhang mga mata, hinahanap ang bawat sulok ng bahay. Sa wakas, nang matagpuan niya si Sora na nakaupo sa tabi ni Anubis sa sala, agad na sumugod si Mikan at niyakap siya ng mahigpit, na ayaw bumitaw. Kinaumagahan, si Mikan ay dumikit kay Sora na parang anino, kahit saan pumunta si Sora, sumunod si Mikan nang hindi umaalis sa kanyang tabi. Siya ay pumulupot sa paanan ni Sora tuwing siya ay nakatayo, at tumatalon sa kanyang balikat tuwing siya ay gumagalaw. Gaano man siya kakulit sa lahat, determinado si Mikan na huwag iwanan ang kanyang pinakamamahal na amo kahit isang segundo. Nang makita ito, hindi napigilan ni Sora ang sarili na pag-alitan si Mikan. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang ulo ni Mikan at bumulong, nandito lang ako, Mikan, huwag kang mag-alala, wala akong pupuntahan. Nang walang ibang pagpipilian, si Sora ang nagtapos na isinama si Mikan sa paaralan kasama niya. Para lang masigurado na hindi maliligaw si Mikan, ang Diyos mula sa shrine ay naglagay ng maliit na anting-anteng sa likod ni Mikan bilang isang identified. Sa pagtatapos ng araw, nagpa siya ang buong grupo na magtungo sa Mount Pachiyama, dahil narinig nila ang mga alingaw na ang banal na aso ay minsang lumitaw doon. Gayunpaman, kakaibang tahimik ang kagubatan, kaya't wala silang nakita kahit isang normal na hayop, lalo pa ang anumang sagradong nilalang. Habang lumalalim ang gabi at naghahanda na silang bumalik, biglang may naramdaman si Sora na kakaiba.
Ang sangang bahagi ng landas na kanilang dinaanan kanina ay naging isang ganap na bagong kalsada, at umalangaw ang mga tunog ng pagdiriwang mula sa kailaliman ng bundok. Biglang naalala ni Sora na ngayon ang summer solstice, ang panahon kung kailan ginanap ang Festival of the Earth Gods. Gayunpaman, para makadalo ang mga tao sa gayong pagdiriwang, kailangan ng tiket para sa imbitasyon. Ang sinumang pumasok ng walang kasama ay parurusahan ng mga Diyos. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tatlong maliliit na dambuhala at hiniling na ipakita ng grupo ang kanilang mga imbitasyon. Nang malaman nilang wala ang grupo, agad na nagbagong anyo ang isa sa mga dambuhala at sinubukang hulihin silang lahat. Ngunit hindi natakot si Sora, humakbang siya sa harap ng kanyang mga kaibigan at sinabing kung may dapat parusahan, dapat siya na lang. Gayunpaman, hindi pinansin ng mga dambuhala ang pakiusap ni Sora. Nang malapit na silang kunin, si Mikan, na nakatago sa bulsa ni Sora, ay biglang tumalon na may hawak na 4 na maliliit na dahon. Ang mga ito ay naging 4 na tunay na tiket ng imbitasyon. Minsan na silang niregalo sa kanya ng isang demonyo na nagngangalang Yamada. Ibinigay na niya ito kay Sora noong bata pa siya. Ngunit noon, hindi nagustuhan ni Tazuki ang anumang kakaiba, kaya ang batang si Sora ay hindi pa nakaalis. Ang muling pagsasama kay Yamada pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon, niyakap ng masayang demonyo si Sora ng mahigpit na halos mabali ang kanyang likod. Pagkatapos ay pinangunahan ni Yamada ang grupo upang makilala ang dalawang banal na aso na nagngangalang Akon at Ukon, ngunit ang dalawa ay nasa gitna ng mainit na pagtatalo. Ilang araw na ang nakalilipas, nang sila ay nakita ng mga tao, si Akon ay sadyang kumilos bilang isang pang-aakit para makatakas si Ukon. Bagamat nakabalik silang dalawa ng ligtas, naging pilit ang kanilang pagkakaibigan. Natapos ang away sa kanya-kanyang lakad, mabilis na naghiwalay ang grupo, hinabol ni Tazuki si Akon, habang sinundan ni Sora si Ukon para subukang pakalmahin siya. Maya-maya, nagsimula na ang Night Festival, dumagsa ang mga halimaw, yokai, at maalamat na nilalang sa bundok Pachiyama. Lalong nagsisiksikan ang mga tao, at halos magkahiwalay na sina Sora at Tazuki. Habang ang lahat ay nahuli sa kasiyahan, isang tao ang biglang pumasok sa pagdiriwang na may dalang pekeng tiket. Napansin siya ng 3 dambuhala na nagbabantay sa gate, ngunit nakalusot na siya. Pagkatapos ay dinala ni Yamada ang grupo sa isang sagradong talon upang tamasahin ang tanawin. Habang walang pumapansin, nagawang kidnapin ng nanghihimasok si Mikan ng palihim. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang infiltrator sa mga guard ng festival. Lumingalinga si Sora sa paligid at nataranta nang hindi niya mahanap si Mikan. Ang buong grupo ay agad na dumating sa parehong conclusion, si Mikan ay inagaw. Ang kidnapper, na nakakaramdam ng tagumpay, ay ipinagmamalaki na nahuli niya ang isang pambihirang nilalang tulad ni Mikan. Ang lalaking may salamin sa mata ay isang kilalang mangangaso ng mga gawa-gawang nilalang, na hinuhuli sila upang ibenta para kumita. Ngunit sa sandaling iyon, ang alindog na nakadikit sa likod ni Mikan ng Diyos ng Dambana ay biglang lumiwanag at bumaril sa langit na parang saranggola. Walang ibang nakapansin, pero salamat sa matatalas niyang mata, nakita ito ni Tazuki. Mabilis niyang natukoy ang lokasyon ni Mikan sa likod ng talon. Upang makatipid ng oras, nagpa siya si Sora na umakyat sa talampas sa tabi ng talon. Sa kanyang hindi kapanipaniwalang lakas, binigyan ni Motegi si Sora ng isang malakas na pagtulak, na inilunsad siya sa bangin. Ngunit habang umaakyat si Sora, hindi sinasadyang natapakan niya ang ilang lumot at nadulas. Sa kabutihang palad, nahawakan ni Akon at Ukon ang kanyang kamiseta at mabilis siyang hinila sa talon. Samantala, pilit na tinatanggal ng kidnapper ang lubid na nakagapos kay Mikan. Nang sumingit si Sora, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit bilang isang mag-aaral, si Sora ay malinaw na hindi katugma para sa isang matandang lalaki. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang nagsalita ang guardian deity at binalaan ang kidnapper. Pagkatapos, sa isang kislap mula sa langit, hinampas niya ang lalaki ng isang kidlat, na naging isang inihaw na baboy. Napaluha sa tuwa sina Mikan at Sora nang magkita silang muli. Ang kidnapper ay dinala ng mga gwardya, naghihintay ng paglilitis para sa paglabag sa sagradong lupain. Bago umalis ang grupo sa bundok, binigyan sila ng mga mythical creature ng maraming regalo. Pag-uwi, ang mga alagang hayop ay nagsimulang magtampo at magselos kay Mikan, dahil siya ay dumalo sa pagdiriwang habang sila ay naiwan. Galit na sinipa ni Connie si Tazuki sa tagiliran. Si Isao naman ay inaliw ni Motegi at kumalma. Tumanggi si Bako na hawakan si Daichi, agad na nag-teleport at dumapo sa kanyang ulo bilang protesta. Sa sandaling iyon, maingat na binuksan ni Sora ang kahon ng regalo.
Nakaramdam siya ng kaunting kaba, alam na ang anumang bagay mula sa mga Diyos ay malamang na hindi karaniwan. Ngunit sa huli, ito ay naging isang maliit na festival kit. Walang pag-aalinlangan, nagpalit si Yukata ng buong grupo, at kasama ang mga alagang hayop, nakiisa sila sa isang mini celebration. Sinubukan nina Daichi at Bako ang kanilang kapalaran sa isang lottery booth, ngunit ang nakuha lang nila ay isang piraso ng tela na maaaring lumipad. Naglaro ng ring toss si Tazuki at ang palagiang pag-ikot na si Connie, ngunit tuluyang sumablay at pinagalitan ng demon vendor. Nang subukan ito ni Mikan, hindi niya sinasadyang nailunsad ang singsing sa mukha ng isang tao. Sa huli, si Tazuki ang nakakagulat na nanalo ng engranding premyo, isang maskara ng demonyo, isang bagay na nagkataong minahal ni Connie higit sa ano paman. Samantala, si Moteji at ang maliit na dragon na si Isao ay nasiyahan sa paglalaro ng water balloon fishing game. Isang beses na marahang hinila ni Isao at hinugot ang halos buong pool ng mga water balloon. Marahang hiniling ni Sora na sana ay magkaroon sila ng ganitong pagdiriwang taon-taon. Nang marinig iyon, tumawa si Tazuki at sinabi sa kanya, hindi lang sa susunod na taon. Gagawin natin itong tradisyon, bawat isang taon. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.